Isa akong out of school youth noon, pre. Hilig mo lang sumausaw para magkapera ka dyan. Matagal na po ako umo-opinion. Naging alcoholic ako. Gusto ko makalaya sa ganun. Doon ko na-develop yung disiplina, pre. May sigurado ko, lahat na sinasabi ko, naka-anchor sa katotohanan. Pag nag-online selling ganun, sabihin ng bangko sa'yo, online seller ka lang naman eh. Ano mo yung parang kadiri pa yung tingin, nagmumukha kang Nainis ako sa word na talent. Inis na inis ako sa wala kasi yung talent. Wala kang tinatry. minsan yung iba nga, oportunidad pa na nagkamali sila, no? Pag hindi ka gumawa ng action, wala ka namang ginawa, wala rin mangyayari, di ba? Mas mahirap para sa'yo gawin yung mga bagay. Kailangan mo pa rin gawin kasi ang obligasyon mo dito sa mundong to, i-improve yung mga bagay tungkol sa'yo. Hindi ipunahin kung ano yung bagay na madali para sa iba. Alright, magandang gabi sa inyo lahat mga kasundot at welcome na naman sa panibagong episode natin dito sa TWPS, no? At ngayong gabi, malupit tong kasama natin ngayon dahil isa sa trending, no, sa Facebook man niya, Spotify, YouTube, no. Ito ang isa sa pinakamalupit na nagbibigay na mga reaction, no, sa iba't ibang bagay o paksain sa online. Paksain talaga, no. Siyempre, hindi na natin papatagalin ba dahil excited na tayo dito at bago ang lahat pala, no, ayan, magandang gabi sa mga OFW at sa mga taong nakakapanood nito yan, sa Facebook, sa YouTube, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. At today is a remarkable day para sa TWPS dahil ito na nga po, no, ay alam nyo, napakaganda dahil yung Facebook, YouTube natin ngayon, ayan, monetize na, ayan. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Pero ito na nga, ang ating guest for tonight dito sa TWPS, no, ang ating episode ngayong gabi ay walang iba. Kilala nyo ba? Si Typical Pinoy Crap. Ayan. So, TPC nga pala, ladies and gentlemen. Yo. Maraming salamat. Sa akin lahat. Ayan. Naninibago setup mo, pre. Ang daming camera. Kasi sanay ako pag nag-shoot ako sa bahay, may isa lang dito eh. Oo, alam Ngayon, naman natin, no? saan ako titingin dapat? Dito lang. No? Ito ang camera mo. Ito lang yung dapat kong tutukan. Yan. Pag gusto mo silang kausapin, yan sa'yo. Ako naman dito. At itong center. Ito yan, yung pag nakatingin sa atin dalawa. Yes, Ngayon ayan. lang, ignorante kasi ako sa mga professional na settings. Mga Oo, saktuhan lang naman yung setup natin. Pero alam naman natin, no, si TPC talaga, pag gumagawa ng content niya, pag nagbibigay ng reaction o opinion niya, siya lang talaga. Pero this time, maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa TWPS, no, dahil medyo bago sa'yo yung gantong, hindi naman bago kasi minsan ni-interview naman si TPC, pero alam mo yung ganito. Masaya rin ako naiimbitahan sa ganito, pre, kasi wala, nakakalabas ako ng kwarto kahit pa paano eh. Alam mo yan? Nagmumukha ako may buhay. may other ano pa pala. Mamaya upload ko yung ilang parts ng bahay mo sa My Day ko, no, para isipin ng mga tao, ay, iba na siya. Titindi ng friends niyo. Sa mga hindi nakakaalam, bahay nila to, no? Hindi to studio. Totoo. Itong nakikita niyong magandang ambience na to, bahay nila yan, pre. Mayaman tong katabi ko. Hindi, kino-convert lang po namin kasi wala na po kaming option. Pero yun, maraming salamat agad sa pagpapaunlak. Kaya baka may Salamat din sa invitation, guys. Gusto mong batiin muna ang ating mga viewers mo sa TPC, sa iyong page, sa iyong YouTube, no? Yo. Hi, salamat sa pag-click. Yun lang. Yun. Lagi nyo naman nakikita sa newsfeed. Oo Hindi na nga. bago to. Talagang Anyway, so siguro, paano nga ba ang hirap simulan pag si TPC ang kasama mo, no? Kasi marami kang gusto itanong. Kumbaga, alam na naman natin, no? Medyo controversial din tong ating podcast for tonight. Dahil mabigat-bigat ang mga ang mga sinashoutout ng ating mahal na kaibigan na to, no? Tama ba? No? Sakto lang yan. Pero, ayun, bro, TBC, ayan, no? Parang kasi nakikita nila, ito, grow na ngayon yung channel mo, di ba? Kumbaga parang, I mean yung Facebook mo, di ba? Kumbaga parang malaki na. Pero bago ba naging ganyan? Ano muna, paano nagsimula si TPC, no? Isa akong out of school youth noon, pre. No? Isa akong bata na maraming libreng oras. At pag marami kang libreng oras, may internet ka kung ano na ine-explore mo. Yeah. Bago ako magka-page, ang dami ko in-explore na hindi dapat. So, buti na lang napunta ako sa mundo ng Facebook page, mga pre. So, tama ang napuntahan. Oo. Muntik pang maligaw. Muntik pa maligaw. Ayun. Pero, yun.
hindi ako nakapag-college noon nung mga panahon na yun due to financial problems kaya isa akong taong bahay. Mm. Tapos nakita ko na, paano ba gumawa ng Facebook page? Kasi may mga jokes akong naiisip eh. Oo. Yan. Ang una kong page talaga, gumawa ako ng meme page ng school namin. Tapos, So, parang gusto mo lang sana, parang yung magiging target mo, yung nasa school lang muna. naging successful yon lahat ng halos ng alumni ng school namin na yon nag-follow dun sa page kasi sobrang relatable. Then ginamit ko yung numbers na nakuha nun, pinang-apply ko siya sa OPM memes. Okay. So naging admin ako sa OPM memes. Tapos hindi ko kasi gusto na nakakulong lang yung mga posts sa music. Mm-mm. Ang dami kong gustong i-share eh. Parang ang daming gusto mong opinion na Ang sabihin. dami kong din. gusto ibahagi. Oo. So dahil alam ko na gumawa ng page, isa akong kabataan noon, 17 years old, gumawa ako ng Very young age, no? Tsaka yung mga naiisip ko nun post, kung ano yung na-observe ko. At syempre, dahil bata ako, tungkol sa mga kapwa ko kabataan, kaya gumawa ako ng page na ang pangalan, Teenage Pinoy Crap. Okay. Doon nagsimula. Ang una kong post doon, So joke lang teenage siya. pala muna, hindi pa typical. Teenage Oh. Pinoy Crap. Tapos, ang una kong post doon, joke lang pre, na tungkol siya sa kabataang malandi. Nagtanungan yung dalawang elementary couples na, babe, ba't di mo hinatid kanina? Tapos sumagot yung lalaki na, sorry babe, cleaners. Mga ganong joke. Yun yung mga post ko dati. Tapos kung ano-anong obserbasyon lang. At kung paano ako magsalita ngayon, parang ganon din na umuusbong na. Kumbaga meron ng glimpse na lagi lang ako nakabase sa kung ano yung nakikita ko. Tapos dinedeliver ko siya sa paraan ko. Oo. Kung paano ako magsalita. Doon nagsimula sa pagpo-post, ganyan. Kumbaga, yun muna yung naging Kumbaga, doon mo muna na ilalabas lahat nun. Yung mga panahon. So, teenage Pinoy. Teenage Pinoy Crap. Pinoy Crap. Mga 2 years din siguro o 3 years akong Teenage Pinoy Crap. Tapos parang, after 3 years, 20 years old na. Kumbaga, hindi na ako teen. Wala Kumbaga, na. parang ang pathetic ko naman. Oo. Nasa 20s na ako, puro kabataan pa rin mga binibira ko. Tapos ang dami ko nang gustong itapik na iba pa. Labas na doon sa kabataan lang. Tungkol naman sa Pilipinas, yung mga na-observe ko. Kasi yun talaga hilig ko dati pa eh. Sa mga nagsasabi dyan na nakakabuisit na, hilig mo lang sumausaw para magkapera ka dyan. Matagal na po ako umo-opinion, wala pang monetization ng page ko. No? Oo. So gaano katagal bago nagka-monetization pala yung page? actually, last year lang. Grabe, ilang 10 years, 9 years, ganun katagal. 10 years akong ginagawa ko siya for fun. So Kaya- talagang pure passion lang to. Kaya nabubuisit ako sa mga nagko-comment sa mga videos ko na nakikisaw-saw ka lang para sa pera. Matagal na po ako opinion sa lahat ng bagay. Diba? Ngayon lang nagkapera at hindi ko naman tatanggihan ng pera siya. Oo naman. Kumbaga parang after ilang years na talagang lang. Ngayon pa lang ha. Ngayon pa Pero yung passion, alam mo yun, yung parang kahit wala kang kinikita, kumbaga binibigay mo pa rin yung best mo dun eh. Diba? Binibigay mo pa rin yung opinion mo, yung puso mo dun sa ginagawa Ang mo. nangyayari nga, hindi ko ramdam yun eh. Oo. Gusto ko lang talagang magbahagi dahil may mga tumatakbo sa isip ko. Kumbaga, never ako nagkaroon ng pressure na, kailangan ko mag-create. Hindi pa tinatawag na content creator yung gaya ko nun eh. Isa lang akong totoo. tao na nagke-create kasi may gusto kong sabihin. Kaya ako nagkaka-content. Hindi ako yung content creator kaya kailangan kong gumawa ng content bukas. Hanggang ngayon, pre. Ganun pa rin. Kumbaga, hindi ko kino-consider sa sarili ko na content creator dahil isa akong tao na nagke-create kasi may nasa isip ako, may gusto kong sabihin. Kaya ako nagkaka-content. Hindi ako yung, ang pangit kasi ng label eh, di ba? Oo. Yeah, parang pag ice cream maker ka, ang trabaho mo gumawa ng ice cream. Pag content creator ka, trabaho mo gumawa ng content, hindi mag-isip ng mga bagay kaya meron kang content na aabangan yung mga tao sa'yo. So dito talaga sa'yo, kumbaga, hindi mo siya parang iisipin na dapat mag-content ako ng ganito daw. Hindi Hindi ko siya tinitignan bilang trabaho na, kailangan makaisip ako, makagawa ng content. More on, pag may mga naiisip ako, gagawin ko to. Kasi kailangan marinig ng mga tao yung nasa isip ko. So, Yun yung dati pang drive ko. teenage pa lang. So, ito, after nyan, na-convert mo na into typical Pinoy crap na yun na yun. So, doon na nagsimula naman na, lumalabas ka na. Lumalabas Dun sa na tayo dyan. Doon na nagsimula na from jokes, humahaba na yung mga post ko kasi nagiging essays na siya. Kumbaga gusto kong ipaliwanag ko ano man yung mga nasa isip ko talaga ng mas mas detalyado. Mas detalyado na. Hanggang sa na-realize ko, humahaba na yung mga sulat ko, tapos nag-enjoy ako sa writing. Kinumpile ko lahat ng mga opinion ko sa mga bagay-bagay. Ginawa kong libro. At doon na nagsimula yung author era ko.
So talaga nakagawa ka rin ng mga libro. Nakagawa akong libro. Then, na-enjoy ko rin yung mismong pagsusulat. Kaya nakagawa rin ako ng nobela. Na ang layo sa opinion lang. Gumawa ako ng novel talaga. Ang galing. Yung mga libro na yan, saan na-publish yung mga yan? Na-publish siya under ng Literati. So, available siya sa mga national bookstores. Wow. Pero yung isa, binay-out ko na eh. Hindi na kayo makakabili ng Tagos, Ayun lang. fortunately. Pero makaka-order pa kayo nung isa, yung G. Mhm. Yung G naman, ang konsepto nun, ano kasi ako is, sa mga hindi nakakaalam, no, medyo magkaiba tayo pagdating sa paniniwala. Totoo Medyo naman. tumaliwas ako eh. Sa sarili kong rason, yun yung naging, yun yung naging resulta ng mga pagtatanong ko sa buhay. Yung G, siya, tungkol siya sa isang lalaki na sa sobrang problemado, napadasal sa loob ng bar. Mhm. Then, may nakarinig ng dasal niya. Pero hindi yung Diyos na nakinamulatan niya. Mhm. Parang more on siya, parang philosophical book na sumasagot sa iba't ibang katanungan ng mga tao. Oo. Pero fiction lang siya. Oo. So yung isa yung libro mo na yun. Yun yung isang libro. Yun yung latest ko. Okay. Ah. So yung mga gusto maka-avail niya, no? Pwede yung Rekta na. pwede kayong umano sa hindi, yan yung available pa rin sa Shopee. Available pa sa Shopee siya. Available pa rin sa mga bookstores. Mhm. Okay. So yun, sa mga gusto maka-avail niya, no? Kumbaga, pwede pa rin. Humabol, no? Ayan, yung mga, kumbaga may ibang rin, gusto rin maka-explore, no? Sa ibang kinamulatan. So yun. Now, kumbaga syempre, iba-ibang opinion eh. Di ba? Syempre yung mga binibitawan mo dyan eh. Kumbaga, ano naman yung iba pang inspirasyon mo? Bakit mo patuloy ka pa rin na, ayan, ginagawa mo yan? No? Hindi ako nauubusan ng gusto ko sabihin siguro. Oo. Madaldal akong tao, pre. At totoo lang. I mean, yung utak ko, malikot. Kung hindi ako, kung wala akong naiisip na gusto kong sabihin, meron akong mga naiisip na gusto kong gawin. Mm-mm. At lahat ng bagay na natrip akong gawin, ginawa ko siya, no? Yun yung dahilan ba't ako nagka-page, yun yung dahilan ba't ako nagka-libro, kasi naisip ko, gusto kong magsulat. Oo. Tinry ko magsulat. Kumbaga yung mo rin, gusto mo pa rin mailabas through... Ako, pre, isa akong enthusiast ng pagsubok sa mga bagay. Kaya meron akong album, nagawa akong music, kasi... Wow. So may music din, hindi lang... Lahat yan expression lang, Ang pre. galing. At Oo. the end of the day, gusto kong i-express yung sarili ko. Kaya Sa iba't ibang paraan. Sa iba't ibang paraan. Iba't ibang medium. So music, tawag dito, book, yan, di ba? Yan. Drawings. Pati drawing. Nagpo-portrait drawing din ako, and ako yung gumawa ng mga book covers ko actually. Oo. So ibig sabihin, kumbaga, hindi lang pala kasi yung typical na nakikita ng mga tao kay TPC talaga, yan, sa Facebook, no? Opinion lang. Sa newsfeed, lalabas yung opinion ni TPC, no? Minsan, hintay mo, biglang kahit medyo late na sa party, dadating yan, no? Yun ang isang TPC talaga, eh, no? Pag ready na talaga, yun nga, sabi mo nga kanina, napag-usapan namin kanina, pag ready na siya na talagang makapagbigay din ng opinion, dun lang. Hindi yung parang sasawsaw lang talaga na, trending to ngayon. Minsan Hindi. nauuna ako sa mga issues kasi Oo. mabilis akong may naisip dyan tungkol sa bagay na yan na gusto kong sabihin. Pero pag hindi ako nakisawsaw sa isang issue ng lipunan, ibig sabihin lang nun, ayoko siyang pag-usapan o wala lang talaga ako masabi. Ayoko kasi yung yung magsasalita ka kasi kailangan meron kang nasabi tungkol dito sa bagay na to. Kumbaga, Parang mema lang. walang kwenta yun eh. Oo. Tsaka feeling ko ramdam ng mga tao yun na nagsasalita lang to para may masabi lang. Para makasawsaw lang dun sa usapan na yun, no? So, ang isang TPC talaga magsasalita dahil meron talagang, alam mo yun. Kumbaga, meron akong nasa dibdib na sa tingin kong dapat malaman ng ibang tao. As much as possible yun yung ginagawa ko. So, ngayon, yun talaga yung pinaka tumatakbo dun sa pages mo. No? Yung mga opinion na ganun. Na hindi lang basta maisip mo lang na sasabihin, na agad. Tira na agad, no? Anyway, yan. Ngayon, yung TPC lumalaki na eh. Siyempre, kumbaga, totoo naman, di ba? Nag-reach out na ng maraming tao, iba't ibang opinion nga na pinag-uusapan, no? Kumbaga, minsan, hindi mo pa naiisip na siyempre, yung iba dyan, siyempre, talaga tinatamaan eh, no? Kumbaga, may nakita kong post niya before eh. Di ba? Ewan ko, pwede ba natin pag-usapan niya, no? Oo, yan. So, katulad no, yun parang sa namatayan nga na na parang topic na gano'n, no? Parang, ano naman yung kumbaga, ano tumatakbo sa isip mo pag may mga ganun tao na ayun na, parang nagbabash na, Nagbabash, tapos ayun na. nakakandila yung DP. Wala ka naman nang dapat sabihin doon. Talo na sila sa umpisa pa lang. Kumbaga, magluksa ka muna.
Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon mag-grieve, di ba? Oo. Hindi yung nakikipagbardagulan ka online, kandila pa DP mo. Wala kang panalo, pre. Sabihin lang ng mga tao na at least ako, kunwari, kung sino namatay sa pamilya mo, in-scroll nila, tapos nagluluksa pala, namatayan ka ng tita. Sabihin lang sa comment after mo mambash, at least ako may tita. Wala ka nang papalag dun eh. Kumbaga, durog na agad eh, no? May mga taong ganun, pre, no? Kumbaga, wala Totoo, pre. silang social cues. Hindi nila alam, makatapat lang kayo ng taong siraulo, sasabihin agad yung mga pwedeng makasakit sa'yo eh. Kumbaga Ako talagang... naman, hindi naman ako ganun, pre. Kumbaga, hindi ko dinirekta. May kahapon lang yun, may nag-comment kasi sa page ko. Nag-comment doon sa isang post ko, sabi, ginagawa nyo lang yan para makasawsaw ka. Parang ganun yung thought. Tapos kandila, hindi niya. Sabi ko, palipasin mo muna yung mga araw, kandila pa DP mo. Tapos, dahil doon sa comment ko, nag-up sigo yung comment niya. Tapos may nag-comment na iba. Sabi ba naman, kaya ka namamatayan eh. Pre, Talagang may ang sama, pre, ang sama. Medyo mabigat Pero, totoo naman hindi naman totoo na kaya ka namamatayan kasi ganyan ka mag-isip. Kumbaga, totoo lang na hindi ka dapat naggaganon pag nagluluksa ka. Parang ang layo kasi. Kumbaga, kaya ka nga nagkandila bilang representasyon ng pagluluksa mo. Tapos, may kapagbardagulang ka sa FB. Sa FB ng ganun. Parang diba? Si TPC, ano naman ang isa sa pinagdaanan talaga na kumbaga hindi nalalaman ng mga tao sa Facebook eh. Di ba? Kumbaga as TPC, ano isa sa pinakamabigat na pinagdaanan din ng isang TPC? No? Ganda ng tanong na to, pre. Although, kasi parang laging strong ang TPC. Yung mga tao sa podcast, may idea sila. Actually, sa podcast, medyo oversharer ako dun eh. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang pinakamatinding pinagdaanan ko, pre, pero ito, sintomas na to nung matinding pinagdaanan ko, no, for other conversation to. Ang pinakamatinding pinagdaanan ko nung naging alcoholic ako dahil sa sitwasyon na gusto kong takasan noon. At hindi ko pa alam paano siya tatakasan noon, kaya ginawa ko, umi-escape ako sa reality pre gamit yung alak. Pero wala eh. Kalaunan, kailangan mo pa rin harapin yung reality talaga. Hindi mo siya matatakasan. Yung alak, pang-numb lang siya ng problema. Saglit lang. Pero, nandun pa rin yung problema eh. Ayoko kasing parang ang foul lang para sa akin pag-usapan to sa ganitong Totoo naman. settings. Kasi yung problema ko nun, sa relationship. Okay. Ayoko naman mag-badmouth na ng mga taong Totoo ibang naman. tao. So, isa yun. Kumbaga parang during yung parang, syempre, ilang taon binuo si TPC talaga eh. Hindi naman basta-basta. So, dumaan yun. At hindi aware yung mga tao doon. May mga libro akong lumalabas, pero yun yung para yun yung isa sa laman nun. Sir. Kumbaga parang doon ang gagaling. Walang content tungkol doon. Okay. Nakapag-content lang ako tungkol sa mga naranasan ko doon. Kalaunan. Pero in general, hindi para mang-atake ng specific na tao. Walang atake sa specific na behavior. So parang isa pa rin yun sa naging expression mo, no? Isang parte yun ng Actually, makikita nyo naman yun sa mga craft ko eh. Stream nyo yung Yoko na Please. Malalaman nyo yung backstory. Hey. Maganda i-stream yan. Yeah. So nandun lahat ng mga other... honest recollection lang ng experience ko nung panahon na yun. So ngayon, ito, tuloy-tuloy pa rin naman si TPC. Ano naman ang nilook forward syempre ngayon ni TPC, di ba? Syempre, katulad yan, dahan-dahan na, ayan. Biglang okay na kahit nasa monetization na rin. No? Pero syempre, may nilook forward pa rin ng isang TPC. Alam mo kung ano nilook forward? Ano na yan? Actually, business side eh. Business ito, side honestly, ito yung nagiging problema ko lately. Kumbaga, dahil sa monetization ng page ko, nagawa akong maging malaya sa usual job. Okay? Usual setup. Pero nagtrabaho ka rin ba? Nag-BPO kasi ako eh. And happy to say, yung ginagawa ko ngayon, enough siya para ma-overshadow yung dati ko ina-earn sa 9-to-5 job. Kumbaga, I'm living comfortable kahit paano. Pero, eto kasi, yung sinabi ko sa'yo kanina, di ba, gumagawa lang ako dahil gusto ko. Pero minsan, nag-overlap na rin pag yung source of income mo, yung passion mo lang dapat. Kumbaga, may mga days, gaya nung sa podcast ko na, minsan, hindi ko na alam yung sasabihin.
Hindi ko na alam yung gagawin. Yung So- sa podcast ko to Parang nabablanko, ganun. Oo. Or parang Hindi, nauubos, ganun. anong nangyari, may kontrata ako dati sa podcast ko. Yes, oo. Yung podcast ko, in-start ko lang yon dahil may mga nasa isip ako na gusto ko audio form. Wala pa akong video nito sa TPC. Doon ako nagsimula dumaldal ang mga opinion ko sa mga bagay-bagay. May kontrata ako, every week kailangan kong mag-upload. Tapos, yun kasi yung naging source of income ko noon. May mga days na hindi ko na alam yung sasabihin ko. Parang Oo. pinipiga mo pero ayaw lumabas. Hindi, Wala talaga. may lumalabas. Pero walang, Walang week na hindi ako nakapag-upload. Kumbaga, doon na-develop yung disiplina ko, no? Na hindi sa lahat ng panahon makikinig ka sa utak mo na, sinasabi na, wala ka man. wala ka. Oo. Hindi, kontrata ka eh. So, Gagawa ka talaga. doon na lumalabas yung pagiging creative mo. Mm-mm. Pero, ang naramdaman ko nun, pre, minsan, magkakaroon ka ng hatred sa bagay na gustong-gusto mo ginagawa pag doon ka nakaasa sa kikitain mo. Kumbaga, gusto ko ngayon, ang life plan ko ngayon, pre, magkaroon ako ng something na maging source of income ko outside na itong mga bagay na gusto ko. Yes. Kasi akala ng mga tao, it's all fun pag kumikita ka na sa passion mo. Hindi. Mm-mm. Diba? Kumbaga may ano pa rin talaga eh. Kailangan pa rin bumalanse pa rin. Oo. O kaya, May alam mo days yun? na gusto mong magpahinga. Pero kung yung bagay na masaya ka dating ginagawa dahil you're doing it for free, for your peace of mind, for your expression, yun na rin yung source of income mo. Tapos, alam mo yun, pag tinamad ka dito, manganganib yung bills mo, magkaaroon ka ng certain hatred Yes. dito sa bagay na to pag need mo siyang gawin para sa bills at hindi para mag-express. Yun yung naramdaman ko sa podcast at yun yung kinakatakot kong maramdaman ko if dito lang ako nakaasa sa monetization. So parang, ano ba yan? Parang burnout, ganyan sa ano? Hindi naman Hindi burnout. siya burnout Siguro na. gusto ko lang i-secure yung financial side ko outside na Yes, netong oo. mga sinimulan ko dahil Kumbaga gusto ko parang lang gawin. sinasabi nga na meron kang basket dito, meron ka din basket dito. Para kahit anong mangyari dito, meron pa rin to. Ang goal ko Itong isa. kasi, makip ko yung momentum na I'm doing this for myself, for Yes. fun, di ba? For expression. At Ito, nagpa-function to. nagpa-function to. And alam mo yun, na may mga times na gusto ko lang maging creative lang talaga. And I don't care about the numbers. Yun kasi yung mangyayari. Once na kumikita ka na sa isang bagay at nakabase siya sa numbers, Yun. minsan magke-create ka, hindi mo na rin naman matatanggal yan na, I care so much about the numbers, no? Mm-mm. Ito yung gumagana. So, mamanipulahin ko yung gawa ko base sa kung ano yung effective number-wise. Mm-mm. Para Yun lang yung- makakuha yun. Yun yung no? gusto kong makalaya sa ganun. Gusto kong mapunta sa punto na okay na ako sa pera, sa ibang bagay, para itong creativity ko. Anytime na gusto mong gawin to, magagawa mo. And malaya akong gawin yung gusto ko kasi hindi ako nakatali sa numero. Hindi ako nakatali sa reception ng mga tao. I'm just doing this for myself. Parang naranasan mo nun sa pagpapodcast. Yes. Na, syempre, pag, alam mo yun, kumbaga, hindi ka gumawa dun, wala talaga. Although, thankful pa rin ako sa nangyari sa Oo akin. naman. Alam mo, iba yung dun ko na-develop yung disiplina, pre. Mm. As in. Kasi may commitment talaga. Commitment siya eh. Maraming tao ang yung passion project nila hindi nagka-resulta kasi wala rin silang disiplina. Pero dapat yun healthy level eh. Yes. oo. Pero yun nga lang, may downside din naman yung purely ginagawa mo to Kasi may for pressure fun. talaga. Oo. Oo. May downside pag yung mindset mo wala ka rin pake sa resulta. Mm-mm. Pag babase ka lang sa mood, walang mangyayari din dyan sa mga passion project mo. Yun yung nangyari sa akin sa libro ko. Hindi ko kumbaga parang kung kailan mo, hindi pwedeng ganun sa ganyang project na kung kailan mo lang pwede maisip. Hindi eh. Kasi syempre, professional din yung mga kausap mo dyan. Hindi, may kontrata din yan. No? So kung talagang hindi mo siya gagawin dahil wala ka lang sa mood, yari, di ba? Pero training yun. Tsaka yung resulta rin. Oo, when hindi rin you maganda. keep doing things. Oo, di ba? Totoo yun. Nangyari din naman na parang bago pa ako magkaroon ng kontrata kay Spotify, may point din na ako mismo yung pumapwersa sa sarili ko kasi sabi ko, magkakaresulta ako dito if may disiplina ako kahit pa paano. Kumbaga, alam ko kasi yung value nun na minsan tatamarin ka sa mga bagay pero kailangan mo mag-show up pa rin. Kung gusto mo ng resulta sa bagay. And yun nga, nagka-resulta at yun, nagkakakontrata.
Tapos doon na pumasok na, puta na, need ko na pala gawin to kasi may pera na involved na. Tama, oo. So doon ko na pagtanto na, need ko rin pala ng balance. Balance Kasi lang. nakikita mo na rin yung resulta eh. Pero at least diba na-develop yung mga muscles doon. Totoo yun. Muscles creatively na pag wala kang choice na di gumawa, meron kang dapat gawin. Hindi pwedeng kailangan maging creative. So, okay din. Hindi pwedeng may maganda siyang side. Tsaka ma-apply mo siya sa iba't ibang aspeto ng buhay, pre. Pinakamaganda na aspeto ng buhay ko na nalagay ko yan, yung disiplina, yung paggawa sa mga bagay kahit hindi mo na-trip sana sa working out, sa pagda-diet na maayos. Kasi sabi ko sa'yo, dati ako alcoholic. Tol, nakita mo na ba yung picture ko na? Hindi pa ulit. Like, papakita ko sa'yo. Patiting sa atin, no? Pre. Ito yung itsura ko nung alcoholic ako. Nalaba ka ba niyan? Tol, may backstory rin ito na nakakatawa. Bakit sobra akong na-inspire sa character development. Ito. 2 years ago. Oo nga, no? Ayan. Ito, pre. Ayan. Papakita rin natin yan, no? Alcoholic, tapos, wala akong pakesa kung anong pinakonsumo. So parang, Hindi ako nag-exercise mga panahon na. wala kang care sa sarili mo talaga. Alam mo, ano yung isa sa mga inspiration ko, kaya nagkaroon ako ng self-development. Same kasi kami ng lifestyle ng tatay ko at namatay siya sa akin. So, ang dami ko nakikasakit niya, nag-develop siya ng diabetes na nagkaroon ng komplikasyon sa iba't iba. Pag diabetic ka, apektado na yung ibang organs mo dyan pag lumala. So, yun. Yun yung seryosong sagot. Yun yung seryosong sagot. So, yun yung sinasabi ko pag, tinitapang, it's just good for me. Nakakaiwas ka sa akin. Yung pangalawang kwento, pre. Ito, legit din to. Pwede ba magmura dito sa podcast ko? Tol, ang ganda ng mood ko noon. Long hair pa ako, tapos ito na yung itsura ko. Hindi na nalakad ko, papunta ako ng Gotohan, pre. Umaga yun. No? Alam mo yun, sobrang saya mo. Kahit may motor ko, naglakad ako. It was a good day. May nanay na nagpapaligo ng anak. Napaligo niya ang likot sa poso. Doon sa Mali, kuya Michael. Nagpapaligo ng anak, ang likot ng anak. Tol, pagdaan ko, mais ka, sige ka, kukunin ka ni Manong. Pre, nasa mid-20s pa lang ako. Mid-20s pa lang ako. Manong na. Kukunin daw ni Manong. Tol, hurt na hurt ako. Nasa isip ko, gagawin ko sa anak mo, pangat nyo mag-ina. Kaya, paano ko sa anak mo Ang bigat talaga ng binita, Manong. Tol, ang sama sa loob. Pero, Ilan taon ulit doon? mga 26 ako nung Manong ka na. Manong daw. Sama ang loob ko, tol. Pero, ang nanay, walang filter yung bibig. Minsan totoo yan eh. So, nanalamin ako, tapos na-realize ko, Oo nga. layo, hindi na ako binata. Tinignan ko yung mga luma akong picture. Tol, nawala na yung panga ko. Tapos mukha talaga akong, ang tanda na ng itsura ko. Literal na nag-evolve. Ikaw, mag-agree ka, pre. Oo. Sino mukhang mas matanda sa akin ito, pre? Ito talaga. Mukha nga siya manguha ng bata. So, nung Buti nga wala pa masyado maraming isipin mo pa, pre, kung meron nun. Pero yun nga. So yun, nareal talk ako ng nanay, tapos dagdag mo pa, namatay yung papa ko nung pandemic time. Same timeline lang din yun. So, doble-bugbog pala yung kumbaga, merong legit na rason, tapos merong masakit na rason. Parehas pala siyang masakit, pero yung isa, masakit sa damdamin. Tapos yung isa naman, actually parehas siya masakit sa damdamin. Yung isa naka-offend lang. Oo, yung isa mas mabigat lang talaga na. Naging manong ka na 26 years old. Pero yun nga, doon ko na-apply yung disiplina, pre. Kumbaga, maraming tao, hirap silang i-develop yung sarili nila, mag-maintain ng gym, mag-maintain ng tamang diet. Napapabayaan na talaga yung sarili. Sobrang hirap ng para sa ibang tao. Pero ako kasi, dahil ginawa ko na siya sa ibang aspeto, nung time na nag-workout na ako, sabi ko, kailangan ko baguhin yung sarili ko. At may mga times na nag-gym ako na, ayoko naman talaga. Marami nagtatanong, paano maging consistent sa gym? Ito ang sagutin, maging consistent ka sa gym. Oo. Yun lang. So, regardless ng mga araw na ayaw mo siyang gawin, kailangan mo nasa gym ka pa rin. Oo. May mga times na, nakaupo akong ganyan, naka-ready na ako, pero nakaupo ako sa sofa namin, ang tagal. Ang gagawin mo, that cannot be is, mag-gym, ba't nandito ka pa? Natamad ako pero mamaya, tatayo ko. Kung kinakailangan, hatakin ko yung paa ko papunta sa gym. Gagawin mo talaga. Then,
Gagawin ko siya, light workout magsisimula. Then minsan kasi, pag nandun ka na, yung initial feeling mo na ayaw mong gawin, nawawala eh. Tapos mapupunta ka sa flow. At yun yung na-realize ko na, minsan, kailangan mo simulan yung isang bagay. Gawin mo lang. Tapos magkikick in yung flow. Huwag ka makikinig sa utak mo na tinatamad ka na wala ka sa mood. Minsan, kailangan mong gawin yung minimal na pwede mong gawin at hayaan mo yung flow, yung magic ng flow na dali ka sa tamang momentum. So it's about our mind din talaga. Saka yung sarili natin, no? Kumbaga, minsan dadalhin tayo sa ganyang sitwasyon para talagang maintindihan mo eh. Na hindi, iniisip ko lang yan. Kumbaga, pwede mong gawin. Kaya mong gawin yan. Kung kaya mong dominate dyan. Ang gano'n. Galing. Na-apply ko yung sa, sa pagsusulat noon, na kailangan mong harapin. Kahit hindi mo trip magsulat, kailangan mong harapin. At in-apply ko siya sa, sa pag-workout, pagtatamang diet. And Ikaw gumana. At naging lifestyle na siya. Hanggang sa yung development ko sa tamang diet, syempre, connect yan eh. Kung gusto mo yung best para sa sarili mo, ano po bang pwede kong gawin? Hininto ko alam. Nagawa mo rin. Nagawa ko. Tapos hindi na rin ako nag-vape. Wala na, dati chain smoker ako. Naging vape, naging occasional na burakot sa tropa ng vape. Tapos ngayon, wala na talaga. Okay na. Galing. So talagang hindi, ang laki pala ng naging impact talaga nun sa'yo. Kumbaga, Yung nanay na nagpapaligo sa poso niya. totoo. Thank you, Nay. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado mga pa rin. Manong. Most likely. Pero, yun no, ang ganda nun na, kumbaga parang, ako rin nagising doon na. Kasi may mga times, alam nyo, kahit sa pagnanegosyo, minsan parang iisipin mo, parang wala ako sa mood ngayon. Kumbaga parang wala ako sa momentum trumabaho. Alam mo yun, mag-isip ng ideas mo. Okay lang siya, pero kung palagi na ginagawa mo gano'n na parang pagbibigyan mo yung utak sa isip mo, wala eh. Kumbaga, hindi magpo-flow. Sabi mo nga, hindi magtutuloy-tuloy yung dapat mong gawin. Healthy level dapat. Tapos pag inalaw mo yun sa isip mo, wala na, parang Magiging lifestyle siya eventually. Lifestyle na siya eh. Yeah. Hindi na, kumbaga, hindi na rin healthy. At the same time, tama yun, maapektuhan ng ibang bagay. Kasi gagawin mo na rin sa ibang bagay, yung kung ano man yung, kumbaga kung tiyatamad ka sa ganito, sigurado sa ibang bagay din. Ganon din yung mangyayari. Feeling ko, pwede mo i-allow yung sarili mo magpahinga. Oo naman, totoo. Tao ka lang. Mm. Pero, kung napapansin mo, 4 na araw na ako ganito magiging ikaw na yun, magiging lifestyle mo na yan. Kumbaga parang, parte mo na. Oo, mahirap yun. Pero maganda, kasi lahat ng nasa paligid mo, maapektuhan din sigurado. Oo, ang dami ko nang na-influence, pero na-tropa kong hindi na rin nag-iinom. Kasi hindi na nila ako mayaya eh. Tapos tatanungin nila ako, ba't di ka pumupunta sa Hindi na kami nag-iinom. Kung gusto mo ako makasama, mag-bike tayo. Mag-hiking tayo. So sila, Sama ako sa mga trip ko. madadamay na din. Nadadami na rin, Ay, di ba? galing. Ayun nga, napakalaki ng impact mo. Kahit ako, sabi ko nga kanina, parang nagising ako doon na, yun nga, syempre sa mga creative time mo na, ganyan sa mga artists most likely talaga. Parang kung kailan syempre, alam mo yun, parang gusto mo gumawa, doon ka lang gagawa. Sobrang kung gusto mo ng resulta, grabe ang disiplina, pre. Yung epekto ng disiplina sa lahat ng bagay, as in. Totoo yun. Sa lahat ng bagay. Diyan ko ginawa yung libro ko, pre. Yung isa kong libro, yung G. Sa totoo lang, kung tatanungin ako ng mga tao, gusto ko ba yung pagsusulat? Kung salitang gusto lang, kung looking forward ba ako, gusto ko umuwi para magsulat. Hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung labor na aspect niya na kailangan kong tumipa, ganun. Pero ang gusto ko kasi mag-express. Ang gusto ko, yung nasa isip ko, mapatid ko sa tao. So meron tayong dilema, di ba? Mhm. Ayoko magsulat, pero may gusto kong iparating sa iba. So walang ibang sa akin, pre. Walang ibang nagtulak para masakatuparan yung librong yun kundi sa disiplina. Kumbaga, tinrato kong parang trabaho yung fiction ko, yung novel ko, pre. Gumawa ako ng sistema. Sabi ko, Anong sistema naman? alas 12, pagdating ng 12 p.m., haharap ako sa computer ko. Regardless kung may naisip ako wala, Harap ka lang doon. susulat ako ng simula ng chapter. Simula lang ng chapter. So walang pressure na doon lang muna. Tapos hindi ko mapapansin, yan, susulat ako ng bullshit. Susulat ako ng okay. Kahit ano lang. Ito yung simula ng chapter. Tapos maya-maya, papansin ko, nagfo-flow na yung oras. Tapos hindi ko na napapansin, alas 4 na, alas 6 na. Hindi pa ako umiinom, umiihi, kumakain. Dire-diretso. Napupunta ako sa flow.
Pero isipin mo na lang kung susundin ko yung wala ako sa mood. Ay, hindi pa ako dinadatna ng creative juices. Hanggang ngayon, pre, yung librong yun, Baka hindi natapos. chapter 1 pa rin. Pero yun yung kagandahan din ng disiplina. Pwede mo siyang gamitin na superpower sa lahat ng gusto mong gawin. Ang nasabi ko nga to kay Cursebox, isa sa mga hack ko nung nagsusulat ako sa writing. Kung wala ako sa mood, magsusulat ako ng basura. Kasi kinabukasan, pwede ko i-improve yung basurang yun. Pwede kong ayusin. Pwede kong isipan ng konsepto to. Itong basurang to, paano ba natin gagawin tong disente? At yung disenteng to, paano natin gagawin maganda? Pero kung wala kang ginawa kasi wala ka sa mood, wala kang i-improve eh. Literal na wala. So, ang ano ko nun, yun yung laging yung bare minimum na pwede kong gawin pag wala ako sa mood. Kailangan may gawin ako kahit katiting. Sa gym, pag tinatamad ako, okay, maglalakad ako sa treadmill. Tapos mamaya, iinit na yung katawan ko. Parang gusto ko magbuhat. Dire-diretso na. Yun yung Ang galing. laging ganun na. So yun yung parang isa sa hack talaga, no? Na kahit sino, kahit estudyante, di ba? Nagdinegosyo. Mag-review ka in 5 minutes. 5 minutes lang sabihin mo, 5 minuto magre-review, magbabasa ako. Sa tingin mo ba, gusto ng katawan mo huminto ka talaga, naka-oras ka? Para abang si Bugoy na koy-koy na after mo mag-alaga na 6 minutes, lalapag mo na yung anak mo. Hindi. May flow state yan. Kahit si Bugoy na koy-koy siguro, pag nilaro niya yung anak niya, lalagpas siya ng 8 minutes eh. Pag napunta siya sa flow, nagfo-flow yung mga bagay, napakalaking bagay ng momentum. Kahit nga sa mga bagay na masasama, may momentum eh. Diba? Pag nasimulan na nila, dire-diretso na. Pag nasimulan mo na, may momentum eh. Simulan mo sa maliit, pwede lumaki. Lahat Tama ng yun. bagay. So, Nagsisimula sa maliit talaga pwede na mong gawin, movement. pwede mong gawin na benefits sa'yo, di ba? Simulan mo sa maliit na magandang bagay. Simulan mo sa maliit na tama. Sa kahit na anong aspeto. Konting adjustment lang hanggang sa maging tuloy-tuloy na siya. Nagfo-flow na yung mga maliit na adjustment mo. Tapos, hindi mo marirealize. Hindi mo na Lifestyle mo nararamdaman, na. no? Oo. Pre, lifestyle ko na Parte yung na gym. ng ano mo talaga, ng buhay mo siya. Oo. Nang Wala- hindi ka napipilitan, nang hindi ka rin, alam mo yun, kumbaga parang dire-diretso na talaga siya. Dati sobrang nagmamatter sa akin yung mood ko, mag-gym ba o hindi. Ngayon, isa akong tao nag-gym. So, automatic na yan. Gantong oras, may medyas ako, punta na ako ng gym. Galing. Hindi Parang ko na naka-program na. Hindi ko na konsulta yung yung pakiramdam ko. Nakaya ko ba? Ah, Para nasa, diba? Hindi, pupunta ako ng gym. Pre. So ano na talaga, kumbaga automatic na. Yun na yung identity ko, kumbaga, isa akong tao na nag-exercise. Kung hindi ako mag-gym, magbabike ako. Ganun. Ang galing. Kasi ako talaga minsan, kahit kami nag-gym po kami, no? Pero yun nga, pag naisip lang namin, Yeah. doon lang, kumbaga parang pag nasa, ayan, yung asawa ko po tumatawa nung yun. Kung maisip namin, nasa mood kami, punta kami ng anytime. Ay, nagbanggit na. Punta kami sa anytime, mag-gym kami, no? Pero, ayun, ngayon na-realize ko, so ikaw pa rin talaga ang magsiset sa'yo. Bro. And kailangan, maging lifestyle mo siya. Kumbaga kahit naman isipin mo yan, kung ikaw talaga mismo, ayaw mo talaga, walang mangyayari. Tsaka napaka-importante rin nung maliliit na adjustment. Kasi, ang problema sa ibang tao, alam mo yung magkakaroon sila ng changes, gusto nila agad-agad na napakalaki kasi gusto nila yung mabilisang resulta. Kunwari, sa pagpapayat, gagawa sila ng drastic na hakbang. Hindi na ako magra-rise. Then, kaya mong tiisin yun ng isang araw. Then mamaya magkikick in na yung cravings. Then babalik ka na. Pumalpak na ako. Baka hindi talaga para sa akin yung diet. Try mong unti-untiin yung changes. Dahan-dahan lang. Dahan-dahanin mo yung Bawas-bawas changes. muna. Yun yung And pwede mo siya apply sa ibang bagay, di ba? Bago mo gawing isang gym goer yung sarili mo, bakit hindi mo munang gawin, isa akong tao na naglalakad-lakad ng 30 minutes every day. Isa akong tao na ang exercise ko, nagbabike for 1 hour. Yung little step na yun, yun. Magpapakick in na sa'yo. Diba? Kumbaga dun di mo na namamalayan na patindi na pala ng patindi rin yung ginagawa mo. From little, small step lang, no? Galing doon. Parang pati yung pagdadiet ko, tinamaan po ako dito sa episode na to. Sorry. Pero yun kasi gumana sa akin. Kumbaga, may mga mali rin ako noong umpisa na, yung mga years before na, nung pangit pa yung mga approach ko, sabi ko, papayat ako. Mas walang rice, ganyan. Hindi siya sustainable, pre. And ang nahirapan ang katawan natin, it takes time para mag-adjust sa certain changes. So, mas maganda yung incremental changes. Hindi mo siya pwedeng biglain. Kasi pag binigla mo, babalik ka lang din sigurado. Kasi nga kumbaga may chance na relapse ka sa dati mong lifestyle. Na babalik ka lang. Kami, ganyan. Nagtatry kami mag-boss ng rice. Pero
After ilang days, balik sa rice. Mas marami pa po. Malay mo pre, after ng Baka podcast ito na na to, to. di ba? After ng podcast na to, grabe. Pati ako binago yung, yung lifestyle ko, no? Pero nakakatawa mga kasundot, no? Kumbaga, ngayon sa podcast na to, hindi lang kumbaga, ibang aspect ulit yung inubuksan dito, no? Pati ako nagising sa mga bagay. Parang baliktad to. Pero yun, Yun ang dahilan kaya ang nandito lupit. ako. Sarap Kaya- makipagkwentuhan to sa Oo, ganyan kumbaga, ang lalim ng usapan namin ngayon From podcast ito na, nandito na. Pero connected pa rin po, no? Sigurado rin naman ako, no? Si TPC, imagine niyo for the last 10 years, no? Kumbaga, hindi naman agad-agad lumaki si TPC. Hindi naman agad na parang nakilala agad, no? Ang tagal lang hinintay din. And step by step, kumbaga ganun din yung nangyari, no? Maganda lang doon, nakita niya, na-crack niya yung code Kung ano yung, parang sabi natin parang hack na tinatawag natin, no? Shortcut na po yun sa inyong lahat at sa ating lahat, no? Parang, ayun, ang galing. Ang Salamat. lupit nung anyway, no? Ano pa bang natin dito, no? Pag-uusap, ito na. Kumbaga, parang, kami, lumalim na. Kailangan rin bumalik sa mga usapan Surface natin. tayo ulit. Hinga Yan, muna. hinga di ba? muna tayo. Nag-dive Kakain tayo muna kanina Kain muna tayo ng luto ng iyong wifey. Oo, ito, napakasarap talaga nito. Ayan. Actually, pre, mahina tolerance ko sa cheese, ganyan. Totoo. Pero sa sarap ng luto, willing ako umutot mamaya pag uwi. Mamaya magkikick into Mararamdaman ko to, kukulo yung tiyan ko Pero, yeah. Dynamite Masarap. ni Sir Rain yan. Nanginain pa sa podcast literal kami. May tunog po. SMR, pre. TPC papasundot nagmukbang. Ito naman, umiinit po kami sa pagkain namin ngayon. No? Siyempre, di maiwasan. Siyempre, yung mga reaction mong ginagawa, di ba? May mga iba't ibang tao, influencer na, kumbaga, siyempre, nag-react ka. Sigurado sila rin magre-react no? May mga na-encounter ka na ba talaga dyan na, siyempre, aawayin ka talaga. Alam mo yun. Kumbaga, yung mga fans nila lalo na pag mga mabibigat na influencer, siguradong, TPC, bakit ganyan. Alam mo yun? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Parang, di ba, mind your own business na lang, TPC, di ba? Marami nag-a-attempt, pre. Pero, hindi ako sumasagot sa basher kung yung sinasabi mo ay nagmumula lang sa emosyon. Kasi karamihan, sinisigurado ko, lahat na sinasabi ko, naka-anchor sa katotohanan. Hindi ako mag-opinion sa isang bagay na hindi ko ni-research yung mga sasabihin ko minsan. Alam mo yun, kunwari, bago ko pag-usapan tong bagay na to, gusto ko, may background ako sa mga facts na nagre-revolve sa usapin na yan para hindi ako lalabas na ignorante. At ayoko rin magbahagi ng impormasyon na hindi totoo sa mga tao. Tama. So karamihan ng mga bagay na sinasabi ko, nasasabi ko siya with confidence, with balls, kasi alam kong galing sa katotohanan. At kung may na-offend sa katotohanan na sinasabi ko at hindi nyo man lang masabi na mali ako, na-offend ka lang, galit ka sa akin, pero hindi mo masabi, ba't ka galit sa akin? Hindi mo man lang masabi na mali yung sinasabi mo. Wala akong pakisabash mo. Emotional ka lang Ibig sabihin din, Apektado ka sa sinabi ko. parang totoo rin, ibig sabihin, yung sinasabi mo. Kung, Parang ganun. kung nagalit ka sa katotohanan, hindi ka sa akin dapat magalit. Magalit ka sa sarili mo. Yeah? Kunwari, may nasabi ako tungkol sa idol mo, tas totoo. Kunwari, medyo nakaka-hurt. Pero galing sa katotohanan. Ba't ka magalit sa akin? Yeah? Kung ayaw mo yung lumabas sa bibig ko, ibig sabihin, ayaw mo yung bagay na yun. Misplace yung galit mo. Magalit ka dun sa idol mong gumawa ng bagay na mali. O nagsabi ng bagay na mali. So, di ako dapat maapektuhan. Hindi ako naapektuhan sa bashing. So talaga sa mga ganung bagay. Unless Kumbaga, totoo. bahala kayo na, yun, di ba? Unless totoo. Saka kung mali yung sinasabi mo. Meron time, dati, na parang drastically, napakabilis na Parang ikaw yung nagkamali dyan. Parang ganun. nag-joke lang ako na medyo ka-ignorantehan pala yung sinabi ko. At na-call out ako. Alam mo ang ginawa ko? Paano nangyari yan? Sorry ako. Sorry, So, mali tinanggap yung sinabi ko. Buburahin ko na lang yung post. Tapos move on. Tapos tinanggap mo Tapos talaga. pre, nire-respect ng mga tao yun. Kasi wala namang masama sa pagiging accountable sa mali mo. Yeah? Mas magmumukha kang Naninindigan mo pa.
may mga taong ganyan, sa sobrang takot nila na magmukha silang mali, susubukan nilang i-convince yung mga tao na tama ako. Pero nagmumukha ka lang Mm. mas respeto pa yung mga tao. Para sa akin na nagkamali ako, sorry. Tensya na. Tinanggap Susubukan nila. akong mag-improve base sa pagkakamali na to. At sana maintindihan nyo na isa akong tao na hindi naman laging tama. Ganun lang, napakadali pre. At actually, matuto ka doon sa pagkakamali mo. Ikaka-improve mo pa yun. Tama, oo. Hindi ko alam ba't may mga taong takot na takot magkamali pre. And, At syempre, yung mga tao rin na pinupuna, di ba? Yung parang kinakatok na, ito, mali itong Yung iba, di ba? Yung mga ganun. Dali-dali mag-sorry, lalo na pag na-realize mong ikaw yung nasa mali. Mas irerespeto ka ng tao, pre, sa totoo lang. Totoo Kaya yan. hindi ako takot magsalita ng mga kung ano-ano sa internet. Kasi alam ko na ginawa ko yung part ko, nag-research ako tungkol sa bagay na to, parang daw ignorante. At kung meron man akong maling sasabihin, Mm-mm. kaya ko akuin, Mm-mm. accountable. So, saan yung takot magmumula? Wala Wala. akong pinagmumula ng takot per sa mga sinasabi ko online. Kasi pawang katotohanan lang naman yun. At kaya kong sabihin, kaya kong aminin kung nagkamali ako. So, saan yung takot magmumula? Wala. Yung iba kasi dyan, kumbaga parang takot talaga na aminin na sila yung may pagkakamali. O kaya kailangan pang lumaki yung issue bago nila aminin. Kumbaga hanggat kaya nilang pagtakpan na nagkamali sila, gagawin nila. Takot na takot yung mga tao magmukhang pre. Oo. Samantala, sarap-sarap magmukhang lalo na pag kaya mong maging accountable sa Yes. pagmukhang Actually, hindi mo lang ma-apply yung kawalan ng takot sa pagmumukhang dito sa usapin na to eh. Sa craft pre or sa kahit na pag nagtatry ka mag-business, nagtatry kang mag-pursue ng isang trabaho, tatry mong magpagaling sa isang bagay, pagsusulat, huwag ka lang matakot magmukhang pre. Mhm. Magagawa mo yung first step sa lahat ng bagay na yan. And pwede kang dalhin nun sa kung saan. Tama. Hindi ako takot magmukhang pre, hindi ako takot magkamali lagi. Kasi alam ko, opportunity yun para matuto. Tama. So, Yeah. isa sa big lesson yun na dapat hindi tayo matakot na magbukhang Pre? Yung, di ba, podcast ko naging #1 sa Pilipinas. Nagsimula yun, lasing ako. talaga. At pag pinapakinggan ko siya para akong nare-realize ko, Paano yung... nare-realize ko na mukhang yung first episode ko. Pero kaya ako na-realize na mukha siyang kasi nasa sitwasyon na ako kung saan nag-improve na ako. Mhm. Pero hindi ko mararating yun kung Kung hindi hindi ka ko ginawa yung mukha akong yun. Nalasing ka na ng Yeah. podcast. So, isa sa mabigat na simula mo pala yun, no? Oh, Podcast na lasing. podcast. Lasing ako na nakainom. First Ang episode. lupit, no? Pero nagbunga. Kumbaga, yun nga, sabi mo, kumbaga nag-improve eh. Diba? Nag-improve kung ano yung mga nangyari nun. Dahil di tayo takot magkamali. Yes. Hindi ko naman sinasabi na, okay lang maging Hindi. Minsan talaga, pag meron kang sinasabi mga bagay, potentially magkakamali ka. Pero kung yung pagkakamali mo yun, galing lang naman talaga sa honest mistake na meron kang mga na-oversee na bagay, meron kang hindi nakita, meron kang hindi nalaman. Possible na mangyari talaga. Possible mangyari. Yun yung mga hindi mo dapat katakutan. Kasi, hindi tayo perfecto eh. Tama. Mm-mm. Gawin mo yung best mo para hindi ka magmukhang Pero pag nangyari yun, huwag ka matakot. Oo. Part Kasi ka ng pagiging tao. ang daming kumbaga, pangyayari talaga na nagkikreate ng opportunity dahil minsan yung iba nga, oportunidad pa na nagkamali sila, no? So, pag hindi ka gumawa ng action, wala ka namang ginawa, wala rin mangyayari, di ba? So, kung matatakot ka lang na magbuka kang iba, no? Katulad niya sa isang negosyo, di ba? Kung hindi mo naman sisimulan na makaisip ka ng magandang idea sa, di ba, kunyari, negosyo, may kakaiba kang idea na something na parang feeling mo pagtatawanan ka, kung hindi mo naman susubukan, yung malalaman din, no? Na pwede palang pumutok yung negosyo na yun, di ba? Pwede palang kilalanin yung negosyo na yun ng mga Parang tao. nangyari sa'yo siguro, di ba? Oo. Hindi ka naman siguro nagsimula dyan na yung Oo naman. successful na Oo. tao. Ako po, no, hindi ko pa nakikwento sarili kong kwento, di ba? Pero nagsimula kami nun sa garahe lang. Kumbaga parang, ang dami pang, kasi nagbebenta kami dati ng mga yung mga parang pang-carwash na ng kotse, no? Tapos nagbebenta rin ako ng lotion, mga ganyan. Yung sinimulan ko yung pagbebenta ng mga ganyang bagay, yung mga tao hindi naniniwala. Kasi parang, lalaki ba yan? Nasa garahe, tapos ilang piraso lang yung nabebenta ko noon that time. Yung mga taong gusto sana mag-start niya, pero takot sila. Oo, sila natatakot kasi ang isip nila, piling ko di naman lalaki yung business mo, magkano lang yung binibenta mo eh. Parang iniisip nila, ako magbebenta ng lotion? Ayun, isa pa Yeah. yun. Oo. Yun nga yung kwento ko nung dati nagbebenta ako TPC, tol, ng
yung pampabuntis. Mm. Yan, binibenta ko noon. So, yung mga kaklase ko noon, sumisigaw talaga nga na, oy, may nabuntis na sa classroom namin yun Pagpasok ko, kasi nagsishare ako ng posting Alam mo naman, yung mga panahon na yun, na wala pa masyadong ads na kinikilala nun. Kumbaga, manual posting ka sa group Pupost talaga ako na pampabuntis ng product namin. Yun, pagpasok ko ng classroom, sinisigaw na nilang lahat yun. Pero ngayon ko lang din na-realize, nga, mukha rin akong nun. Kalalaki kong tao at the very young age na bebenta ko ng pampabuntis na produkto. Pero tinan mo saan ka dinala, pre. Oo, yun, Yeah. yun. Yun yung, iba, kumbaga, Kung natakot ka nun magmukha, pre, anong... walang mangyayari rin. So talagang, minsan, yung iba kasi parang titig ng, naalala ko na yung online selling. Pag nag-online selling ganun, sasabihin ng bangko sa'yo na online seller ka lang naman Kumbaga, hindi ka nila, parang that time, hindi sa panahon ngayon kasi ngayon kinikilala na yung online seller na kahit papano, wow, nag-online selling ka. Pero Malakas to. yung mga 5 to 8 years ago, pag pumunta kami sa bangko, online seller ka? Naku, sir, bawal ka po sa ganito. Bawal ka po mag-open ng ganyan, di ba? Kumbaga parang, Mababa yung tingin. May prejudice Oo, towards mga klase online namin, sellers. nagbebenta yun ng ganito ganyan. Online seller lang yan. Alam mo yung parang kadiri pa yung tingin. Nagmumukha kang Pero after a few years, nabaliktad. Ngayon, nakikita ko yung ibang kaklase ko. Nagbebenta rin online. Yeah. Diba? Advance ka lang, tol. Oo, yun. Nagmukha ka lang ng Ahead of your noon. time. Oo. Yeah. Pero ngayon, mukha na rin silang At maganda yun. Oo. Kasi malay mo, patungo sila sa maganda ganun rin. din, di ba? Pero, ayun, isa sa realization ko rin na kwento yan. Ayan talagang experience. Yeah. Experienceado rin kami sa pagbumukang no? Ako, pre. Gusto. Ang daming bagay din na nangyari bago talaga. Kahit sa drawing ko, marami nagsabi, inis na inis ako sa word na talent, pre. Ang talented mo. Ang dami mong kayang gawin. Tol, ayoko nung word na talent kasi alam ko yung mga panahon na sobrang mukhang yung mga drawing ko. As in, mukhang alien si Angelina Jolie nung din-drawing ko. Pero ngayon, tol, dumating pa sa point na nakakapag-charge na ako ng pera sa portraits ko. Hindi, no? Yeah? Isipin mo, yung... From alien into ganun na. Tapos sasabihin lang nila talented. Naiinis ako kasi alam ko yung mga gabing nilaan ko para i-improve yung craft ko. Hindi siya talent. Wala akong talent kahit isa. Lahat ng bagay na nakikita nyo magaling kong ginagawa ngayon, skills. Lahat to dinevelop ko, pre. Kumbaga, ayoko nung salitang talent. Kasi maraming tao na nakukulong sila dyan na pinupugo nila yung sarili nilang potential kasi naniniwala sila, wala kasi akong talent. Wala akong talent sa ganito. Ako, hindi ko natatry yan. Wala kasi akong talent dyan. I-try mo. Nang Subukan makita mo mo yan. kung saan yung potential mo sa bagay na yan. Inis na inis ako sa, wala kasi akong talent. Wala kang tinatry. Hindi mo lang sinusubukan. Wala akong bagay na magaling ako. Kasi wala ka pang sinubukan ng sobrang tagal hanggang dumating sa punto na na-develop mo na yung bagay na yun at masasabi ng magaling ka dyan. Na-stuck ka lang dyan sa, hindi ako magaling sa kahit ano kasi takot ka, hype ka. Inis-inis ako. Kumbaga parang, hindi mo lang sinubukan na i-develop din yung sarili mo. Parang ganun di ba? Kumbaga parang ano na lang, wala ganito na ako Eto na ako, tanggapin mo na. Oh, shut the f***. Diba? Kumbaga, Sensya na, naano ako nadadala ako sa ganyan. Inis talaga ako sa ganyan tama yun. Kumbaga, yung talent, hindi siya ganun Skill talaga siya na dinedevelop Skill, ganda. And hindi naman lahat talaga na sabihin natin talaga may mga tao May talaga mga taong talented. Oo. Sabihin natin na may Genius mga tao. talaga na parang, alam mo yun. Pero hindi naman porket hindi mo na alam ng pinanganak ka. Di ba? Lahat naman tayo nagsimula na, di ba? Di marunong maglakad At may chance na baka wala kang nga nung natural na ang bilis mong matututo doon. Kasi may mga taong swerteng pinapanganak na ang bilis nila napipick up yung mga bagay. May mga tao na pahawakin mo lang ng gitara, parang Totoo yun. 2 weeks lang, kayang-kaya na nilang gawin. At may mga tao na antagal na nila, hindi pa rin nila matutunan. Pero kahit may ganun, tapos ikaw wala, hindi naman tungkol sa kanila yung buhay mo Tama. Di ba? Kung mas mahirap para sa'yo gawin yung mga bagay, kailangan mo pa rin gawin kasi ang obligasyon mo dito sa mundong to, i-improve yung mga bagay tungkol sa'yo. Hindi ipunahin kung ano yung bagay na madali para sa iba. Kung mahirap sa'yo yan, tapos gusto mo pa rin, obligasyon mo sa sarili mo na gawin yung mga kaya mo para magawa mo yung bagay na yan. O, saka may ibang tao na, alam mo yun, parang sila nga, wala na, namumuna pa ng iba. Alam mo yun, mga ganun. Yung parang talagang wala, hindi na nga nila ma-improve yung sarili nila, tapos tuturo pa na yung iba. Diba? Mahilig, Mga ganun. yung mga taong walang accountability sa sarili. Tama Tsaka, yun. Totoo yun. yung mga tao na, alam mo yun,
para hindi nila i-pursue isang bagay, sisilipin nila yung unfair advantages kuno ng ibang tao. Naghahanap sila ng escape din. Ikaw kasi, eto kasing taong to, mayaman kasi yung magulang niyan, no? Kaya sobrang successful niya dyan. Unfair talaga ang mundo. May mga tao naman na walang yaman yung magulang, nagawa pa rin. Yung mga ganong mindset. No? Yeah. May mga tao naman na walang yaman yung magulang, nagawa pa rin yung isang bagay, gumaling doon, nagkaroon ng levels of success. I-acknowledge natin na may mga unfairness sa mundong to na nag-exist talaga, pero hindi mo kailangan i-acknowledge yun kung ang nakafocus ka sa sarili mo. Mm-hmm. Yeah? Kahit mas matagal mong makuha yun, kung gusto mo talaga, Tama. dapat kunin mo eh. Gawa mo ng paraan. Hindi pwedeng babagsak na lang talaga sa'yo. Oo. Wala namang ganun eh. Lalo sa mundong to, di ba? Sinasabi naman nila na iba na parang, nakachamba yan. Yan yung mga ganun eh, di ba? Kumbaga, inaalaw nila yon. Kahit nakachamba yan, ang pinagkaiba niyan sa ibang tao, siya, sinubukan niya. Tama. Yeah? Kung hindi niya ginawa, hindi naman siya makachamba yan. Yeah? Yun eh. Ano ba chamba? Di ba luck? Oo. Yan, luck, opportunity, meets preparation lang naman. Pero may ginawa yun. May ginawa kasi. Oo. Yeah? Kaya chumamba. Meron siya action. Nagtugma yung oportunidad tsaka yung action. Iba yung wala talaga. Yeah? Talagang siguro, himala na lang. Nabagsakan ka ng something na gusto mo mangyari. No? Ayun, ang layo po ng napupuntahan na namin ni TPC. Tungkol saan ba itong pinag-usapan? Hindi na rin namin alam po, no? Pero ang lalim ng usapan talaga na to, no? Siguro, ito, talaga napapatagal na rin tayo, TPC. Ano pa ba yung bubuksan natin dito? Pero at this time, no? Para, syempre, marami ring nangangarap na maging katulad ni TPC na makapagbigay rin ng, alam mo yun? Meron? May nangarap sa inyo? Maging gagaya ako? Meron, marami. Aspiring din eh. Sinusubukan nila sigurado eh. Na parang, alam mo yung influence, kumbaga makapagbigay ng ng expression din nila sa mga opinion nila sa iba-ibang bagay. Syempre napapangunahan ng takot minsan, no, na kumbaga paano rin nila gagawin. Ano naman yung masasabi mo sa mga ganung tao, no? Na ayan. Kung trip mo yung ginagawa ko at gusto mong magkaroon ng idea paano gawin to. Umopinion ka, hindi dahil gusto mong may mabahagi lang dyan, kundi dahil may gusto ka talagang iparating sa ibang tao. Kung o-opinion ka, siguraduhin mo sa sarili mo na wala kang sasabihin na hindi totoo, na hindi nakabase sa dokumentong ma-verify mo yung katotohanan. Yeah? Pag-aralan mo yung mga bagay na gusto mong pag-usapan kung wala kang idea doon. Huwag kang pupunta ng laban. No? Laban na ng opinion eh, social media. Totoo yun. Huwag kang pupunta ng laban na yung utak mo hindi armado ng tamang impormasyon. O kahit papaano impormasyon na may value. Galing sa buhay ng ganito, galing sa librong to, galing sa istorya ng isang tao na alam ng lahat. Kumbaga, laging magiging interesado ang mga tao sa value na mailalagay mo sa isang opinion. At makukuha mo yung value na yun kung pupunuin mo rin yung utak mo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga bagay na, alam mo yun, kahit saan na pag-uusapan. Saka mararamdaman din kasi ng mga tao. No? Yeah. At makikita nila, maririnig din nila kung ano yung sasabihin mo. Ayun. Tsaka huwag kayo matakot mag-try. Yun lang naman. Pag nagkamali kayo, sorry. Yun lang naman talaga, no? Gawin nyo muna yung best nyo para mag-prepare. At kung ginawa nyo yung best nyo, nagkamali pa rin kayo, saka kayo mag-sorry, okay lang yan. Tuto na lang kayo sa pagkakamali. Improve na lang ulit. Yeah. Subukan ulit. Ganun lang Subukan naman. lang. Ayun. Grabe po yung mga pinag-uusapan namin ni TPC ngayon dito. I think sobrang dami yung matututunan talaga din dito. No? Kakaiba to kasi most likely, yung mga nakakausap ko dito, yan, nagnenegosyo, talagang galing sa gantong bagay, alam mo yun. Papasok pa lang ako dyan eh. Kumbaga, di kita apiran, pero dahil inapiran mo ako, gawin parang na natin. awkward yun. Isa pa. Ayusin natin. Ayan. Ayan. Pero, ayun nga, no? Kumbaga parang yung most likely kasi, tawa naman ako doon. Most likely kasi yung mga na-interview dito. Alam mo yung mga may kanya-kanyang istorya sila. Alam ko may istorya si TPC na ganun eh. Pero, alam mo yun, parang ang dami ko pa rin natutunan sa gabi na to na hindi typical sa mga podcast na to. Napakaswerte ng mga makakapanood saka makakapakinig nito, no? Kasi naging open din sa atin si TPC sa mga ganong usapin. Hopefully, next time na mag-guest mo ako dito dahil nagkaroon na rin ako ng success sa mga usual stories na na-feature mo dito. At gusto ko rin naman yun. Yeah. Oo, nabanggit nga ni TPC kanina, no? Siyempre gusto niya mag-venture out sa pagdenegosyo, no? Ako naman, kung ano yung pwede ko maitulong. Ayan. Yeah. Kung ano yung pwede ko maitulong. Brother G, yan. Kumbaga, let's go dyan, no? Para,
alam mo yun, yung side mo naman, maganda yan eh. Kasi kumbaga, ang daming influencer din minsan na kumikita, hindi nila alam kung saan yun, nilalagay na lang sa bisyo. Alam mo yun, kumbaga, kung saan-saan na lang. Tapos at the end of the day, hanapin nila nasan yung naipundar ko, nasan yung pera ko, parang ganun. Alam mo yun? Alam ko kasi isa sa katotohanan, no, na stepping stone lang etong fame. Alam ko hindi permanente to. Darating yung araw na maging irrelevant ka. At gusto ko na hindi mawala yung kung ano mang napupunta sa akin dahil dito. Gusto ko maging start sa mas magandang bagay na mas permanente sa buhay ko. Mhm. Mag-fade ang fame, di ba? Pero yung naging influence ko sa tao, sabihin na natin, hindi yan mag-fade. Posibleng na-touch ko na yung kaibuturan ng kanilang damdamin at madala ko Totoo sila sa yan. ibang bagay. No? Posible sa masama, hindi ko na alam. Pero, alam mo yun, may maglalaho pa rin. Eventually, magiging irrelevant ako. Eventually, yung numbers na nakukuha ko, hindi ko na makukuha yan eh. Darating tayo sa panahon na yun. Wala namang forever sikat Tama. unless si Michael Jackson ka. Diba? So, pinaghahandaan ko lang. No? And ayaw akong dumating na parang ito na yung peak ko bilang tao na at some point si TPC nakilala, sumikat, kaka-opinion. Pero ayaw akong dun matapos yung personal kong buhay. Gusto ko na by the time na irrelevant na ako, secured na ako sa ibang bagay, Tama. may business ako, Mhm. then alam nyo, magiging at peace na lang kayo, no? Na yung dating pinapanood nyo living his life in a way na fulfilling. Mhm. Yun lang. Kumbaga, yung gustong buhay mo na talaga na Yeah. masaya lang. Kumbaga, tapos na dun sa era na TPC, pero ito meron pa rin. Masaya naman ako dito sa Oo ginagawa, naman. pero alam mo yun, isa kasi sa mga aim ko sa buhay, last na, bago tayo Yes, mag-cut oo. off. Isa sa mga aim ko sa buhay talaga. No? Kaya gusto kong magnegosyo. Ang gusto kong mabili, kalayaan, pre. Kalayaan na magawa yung mga bagay na gusto kong gawin nang hindi ko iniisip ko ano yung bill na dapat kong bayaran Tama. next month. Kalayaan na magpahinga pag napapagod ako, na hindi ko iisipin na pag nagpahinga ako ngayong araw, ano bang kahihinatnan ko next week. Gusto ko yun. Yun yung buhay na gusto Yung ko. maranasan talaga na Oo. freedom na Tas tinatawag. yung freedom na ngayong araw, hindi ka lang basta si TPC na umopinion. Pwede kang mag-divert na TPC na gusto lang mag-bike. Mm-mm. TPC na gusto mag-aral ng piano. Yes, oo. Yeah? O TPC na gusto mag-focus sa painting. Mm-mm. Hindi yung si TPC, content creator yan. Dahil hindi ko matakasan, dahil dyan ako kumuha ang pangkain. Hindi ko gusto yung ganun buhay. Nakakatuwa eh. Kasi yun nga, hindi lahat talaga ganyan yung mindset sa pag-i-influence eh, no? Kumbaga parang mga influencer talagang, siguro yung iba, hindi pa talaga dumadating sa point yung iniisip mo na katulad niyan, no? Pero batang-bata pa po si TBC, no? Pero napakaganda na ng mindset. Kumbaga, alam niya na kung saan siya papunta eh. Hopefully, mapuntahan natin. Pero ayun nga, sa akin naman, no? Bro, talagang, ayan, dadating yung time talaga na, ayan, di mo naisipin kung ano yung bibilin mo, di ba? Yun lang, talaga sa pagdinegosyo naman, sabi ko nga lagi, no? Kumbaga, pag pumasok ka sa pagdinegosyo, syempre hindi rin basta-basta. Hindi rin talaga parang freedom na agad. Oo. Pero dadating yung time, pagdating ng araw na talagang Pag nagawa mo yung mga tamang oo. steps, di ba? Yun na yun eh. Kumbaga ganun. Kasi baka ma-misinterpret ng iba na pag nagnegosyo ka talaga, masaya na Hayahay lang. na, wala. Hindi ganun eh. Pero yun nga, kumbaga preparation yan eh. Na pag time na ni TPC, gusto niya na lang na gawin to. Actually, sa pagnenegosyo, kahit mahirap, pag gusto mo na, kumbaga mag-bike, magagawa mo na. Kasi wala ka ng boss talaga eh. Sarili mo yung boss mo eh. Pero may sacrificial Diba? years pa rin bago Meron, mapunta tayo. oo. Kumbaga, meron talagang sacrificial years, no? Tuloy-tuloy pa rin naman yan. Pero, pag inisip niya yun na ganito, magagawa mo eh. Even as kami, syempre, nagdenegosyo rin kami. So, ganun eh, di ba? Pero, kailangan balanse pa rin. Katulad ng pinag-usapan namin kanina, no? May mga times na parang gusto mo lang na mag-bike ka, gusto mo lang mag-gym Need mo ka. pa rin i-manage yung dapat Need i-manage. mo pa rin i-manage, no? But this time, since narinig na natin usapan kanino, mas magiging clear din eh. Kasi ito, napag-usapan natin yung negosyo, connected eh. Napag-usapan natin yung pagnenegosyo, napag-usapan natin yan, yung sa mindset natin, di ba? Ang galing. Kung paano yung small movement mo na biglang later on, di mo namamalayan, nagpo-progreso na pala yung buhay, nagpo-progreso na pala yung mga gusto mong gawin, no? So, ayun, napakarami nating natutunan ngayong gabi na to, mga kasundot. And maraming salamat, pare. Dahil sigurado busog na busog ang isipan ng mga nanonood sa atin. At ayun, syempre, baka may mga gusto kang batiin o i-promote. Bro, yun. Wala naman gusto promote. Oo. Kaayusan lang, no?
Ayusin nyo yung sarili nyo, yun lang. Yun yung pinopromote ko, pre, self-development. Wala akong brand na ipopromote. Kahit wag na kayo makinig sa akin. Pero kung trip nyo, TPC nga pala. Yes. Yeah. Ayan. Salamat. Uy, dumadahak ako. Salamat, Papa Sundot. Yan. Salamat din. TPC nga pala. Ayan. Nag-iisa yan. TPC nga pala. No? So, ayun. Maraming salamat mga kasundot. Ayan. Huwag natin kalimutan syempre i-check yung page ni TPC, yung YouTube. No? At ganun din tayo. Papa Sundot TV. Maraming salamat po sa mga nakinig sa episode na to. At sa mga syempre natuto dito sa episode. Hawak ko pa talaga itong ano na to. Talagang masarap po eh. So, ayun. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.